at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya.
Buti sulit ang glow up. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Abangan this Saturday. Hi, this is Kyla Miel and you're watching Scene Zone. Growing up, I used to compete with my ate sa vocal solo pop. Sinabi ni Ross, he is a rapper. He said na, don't wait for the opportunity to come. Submitting a demo that's AI, I don't like it. Of course, yung movie ni David Licauco and Barbie Forteza po na That Kind of Love. May nakikita pa rin akong comments na, napanood ko yung movie kaya napakinggan ko yung song. Bawat hakbang ko na magtayo, gilagang bituin at bituin ako'y uusyo. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, oras po natin. 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour.
Magandang hapon, pero maulan pa rin. Ano po? Kumusta na po tayo? Lalong-lalo na po yung mga taga Luzon dito sa Metro Manila. Kasi naman kadali nating bahain eh. Pero yung iba sa Metro Manila daw, sabi ng Nabotas, hindi kami binaha. O diba? Magandang balita yun. Mga kaibigan, happy Friday afternoon. Sabi nga ng mga walang pasok bukas, TGIF. Thank God it's Friday. Samahan niyo pa rin po yung lingkod. May binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ika-14 na po tayo sa buwan ng Agosto. No po, August 14, 2026. Mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga public service. Bagamat nakararanas tayo dito ng maulan na panahon. Matinding init ng panahon naman ang naranasan ng ilang bahagi po dyan sa Mindanao. 'Di ba? O dito sa atin sa Luzon, dahil sa habagat sila mainit ang panahon. Pero ang medyo magandang balita, kahit papano tumaas yung level ng tubig natin sa Angat Dam dahil kailangan po natin ng tubig dito sa Metro Manila. Buti na lang, tumataas po yung water level ng Angat Dam. At malapit na daw po yung umabot sa minimum o normal operating level. Wow, good news po yun, Good news yun. Anyway, tayo po ay may mga panauhin ngayong hapon live dito po sa ating studio. Natutuwa tayo dahil sila po ay ating mga partner lagi-lagi pagdating po sa public service. Oo, ano bang Rotary District ngayon ang ating kasama? 3810. Ang Rotary International District 3810 ang makakasama natin sa mga susunod na araw. Makakasama natin mga 3800 naman. Sabi nga baka daw meron tayong mga partnership dahil ngayon po ay panahon ng tag-ulan. Pwede na ulit ang mga tree planting. 'Di ba? Magtatanim na ulit tayo ng puno. At syempre kasama ang DZRH sa pamamagitan po ng Operation Tulong. Marami silang mga programa dahil sisimula lamang po ng kanilang Rotary Year 2026-2027. Kaya tayo po ay maraming mga partners ngayon. Talaga naman tutok sa kanila pong mga programa. Siyempre pagka ang Rotary, lagi silang mayroong tinatawag na 7 areas of focus. At nakapaloob dyan yung kanilang mga projects and programs. In the meantime, dahil ngayon po ay Friday, sandali lamang po, standby lang po sa ating mga panauhin mula sa Rotary Club of Mabini, Manila. For the first time, makakasama natin yung mga kapitbahay na natin. Dahil mga taga-Pasay, Manila. Yan, natutuwa tayo pagka yung mga kapitbahay nating mga iba't ibang organisasyon nakakasama natin. Dahil syempre sabi nga natin pagka nagsasama-sama tayo, mas marami tayong naaabot na ating mga kababayan. Puntahan muna natin ang MMDA Metro Base. Alamin natin ang lagay ng mga kalsada natin. Oo, mula kay Sir Joel Wahe. Sir Joel, magandang hapon. Happy Friday afternoon. Kumusta ang ating mga lansangan, lalo na ang EDSA? Magandang hapon din sa inyo sa lahat po ng mga nakikinig sa DZRH. Yung kalagayan nga ng trapiko natin ngayon, lalo na nga po yung EDSA, yung southbound lane ng EDSA, kung manggagaling ng Balintawak, wala pa silang madadaan ng anumang pagbabagal, tuloy-tuloy po yan patungo ng Kaingin Road hanggang makarating ng Muñoz. Maluwag din sa may West Avenue patungo ng Quezon Avenue. Pero pagsapit naman sa may Timog Avenue, dyan na po nakakaranas ng katamtaman hanggang sa mabagal na usad patungo po dito sa may Santolan, patungo ng Ortigas, hanggang dito po yung pagbabagal niya sa may intersection ng Shaw Boulevard. Luluwag lang yan pag nakatawid sa may intersection ng Shaw Boulevard, patungo ng Boni, hanggang Guadalupe. Maluwag din sa may Estrella, patungo ng Buendia, Ayala Avenue, Pasay Road, maluwag din hanggang sa may Magallanes. Bahagyang bumabagal man, dyan lang po yan sa may Ebanghilista hanggang sa may Taft Avenue. Sa kabilang panig naman ng EDSA, yung northbound lane, maluwag din kung manggagaling ng Rojas Boulevard, patungo sa may Taft Avenue hanggang sa may Tramo. Magallanes, light traffic hanggang Pasay Road. Pero pagsapit ng Ayala Avenue, bahagyang babagal yan patungo ng Buendia hanggang sa may Kalayaan Avenue. At pagdating na naman dyan sa may Guadalupe o bago pa lang po dumating ng Guadalupe Bridge, mararanasan na rin yung katamtaman hanggang sa mabagal na usad patungo ng Ortigas. Ganun din sa may White Plains Avenue, mabagal po sa mga oras na to hanggang dito na po yan sa intersection ng Aurora Boulevard.
Maluwag naman yung mga patungo ng Camyes Road, patungo ng East Avenue, hanggang Quezon Avenue. Maging dyan sa may North Avenue, light traffic naman, patungo ng Congressional, Oliveros, hanggang makarating ng Balintawak. Yan po muna, yung maibibigay kong ulat trapiko, magmula rito Sir Joel. tanggapan. Yes, ma'am. Oo, yung good news mo na medyo ganyan pa yung traffic flow natin. Mukhang mababawasan naman talaga yata yung volume kahit Friday ngayon. No? Dahil dun sa mga pag-ulan-ulan, mukhang marami din mga motorista nagpahingan sa mga bahay. Ano? Mga walang pasok. Nga rin, ano? napansin po natin, lalo na itong southbound. Kasi nga naman, pag lalabas sila, baha naman. Ano? Di po ba? Ayan. So, siguro hanggang mamaya, ganyan na magiging traffic flow or aasahan pa rin naman yung talagang heavy. Yung kukumpara natin po kasi yung compare sa kahapon, yung sa ngayon po, malaki yung pagkakaiba, talagang napakaluwag yes. po. Oo nga. Maraming salamat, Sir Joel. Wala namang mga aksidente, wala naman reported. So, sa ngayon naman po, sa oras na to, wala pa naman sa ating naire-report. Kanina po, may mga ilan-ilan na mild lang at nai-assist naman ng ating traffic enforcer. Okay. Thank you, Sir Joel. Magandang Maraming hapon. salamat din po. Mga kaibigan, Sir Joel Wahe mula sa MMDA Metro Base. Ayan po ang ating mga lansangan. Ano po? Oras natin, 15 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon at ngayon dako na muna tayo sa ating mga panauhin at makakasama natin ang ating mga partner Rotarians, no? Sa pamamagitan po ng Rotary Club of Ramon Magsaysay. Ayan, hi Sir Sir Joey Gabat and Ma'am Diwata, happy birthday. Gabat, happy birthday Ma'am Diwata, Ma'am Di. Ayan, makakasama po natin ang Rotary Club of Mabini, Manila, no? Again, from Rotary International District 3810. Unahin muna natin na pabatiin, ayan, ang kanila pong Impact Creating President. So, meaning, ang kanilang presidente ngayon for Rotary Year 2026-2027, ICP Elmer Espinosa. Sir Elmer, magandang hapon, good afternoon, and welcome po sa Public Service Hour. Magandang hapon po din sa inyong lahat. Ayan, welcome po. Welcome po. Opo. At syempre ang kanilang past president, makakasama natin, nakikita ko si Ma'am lagi Ma'am Mona Lisa Argana. Ayan, magandang hapon po. Magandang hapon din po at ikinagagalak po namin na kami ay naimbitahan dito. Oo, ma'am. Para doon sa mga, familiar ka na sa akin siguro doon sa mga iba-ibang event, nakikita ko po kayo, daming lagi akong present sa mga presidente. Pero sa Public Service Hour, no, as partner, welcome po, no? Sir First Elmer. time. Ba't nawala si Ma'am Teresa? Ma'am Teresa Espinosa. Ma'am, halika. Oh, the First Lady. Rotary Club of Mabini, Manila. Hi ma'am, magandang hapon. Good afternoon po. Ayan, welcome po. Kasi susunod, ikaw naman presidente. Okay, welcome po sa Public Service Hour. Ayan, natutuwa po kami na makasama kayo, lalong-lalo na sa pamamagitan po ng inyong mga project at mga program ay siyempre iba-ibang mga community ulit ito, na inyo pong madalas mga adopted community. So pag-usapan po natin kasi meron po kayong sama-sama sa pagtulong, medical and feeding program. At alamin natin, ito ba isa sa mga signature program na inyong Rotary Year? Tanungin ko muna, sino po ba? ICP Elmer. Una sa lahat, salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. Ito pong programa po namin sa darating na linggo, August 16, 2026, sa North Caloocan po, Barangay 174. Ito po yung tinatawag naming 7 areas of focus ng Rotary. Nandun na po siya lahat sa tulong po ng aking mga kasama sa Rotary, si Sir Louie and Sir Diwata, Gabat. Sila po yung katuwang namin para maging successful tong event na to. Opo. Magiging signature project din po namin to at district po. Opo. Usually kasi pagka yung mga signature project meron ding mga specialty Like for example, pag halimbawa isang optometrist o ophthalmology sa mata, no? Opo. O kaya pag doktor sa medical naman. So kayo po isa lamang ito sa inyong mga magiging of course programa na. Opo. Oo. Pero ito yung first na program ninyo for this Rotary Year? O hindi naman? No po. Actually, we have already conducted 3
community services. Mm-mm. The first time is yung July 1 when we assume as a president and our district governor, we have what we call the Pagsibol project from the District 3810, which was held in Red Cross in Mandaluyong. Lahat po yan, marami po kaming beneficiaries na tinulungan. Lahat po ng areas of focus, yung 7 areas, ay na-deliver po namin. That is the first community service na ginawa namin. Second, in my club in Mabini, Manila, we gave in North Caloocan Amparo Elementary School. Nagbigay po kami ng mga bags, notebooks, school supplies. Parang Brigada Eskwela. Yes, Brigada Eskwela for 400 students. Wow, dami. Beneficiaries namin. At namigay din kami ng mga wheelchair. And then, ito po yung bali pangatlo na malaking project namin this coming August. Ito pong sama-sama sa pagtulong, kaya po siya tinawag na sama-sama sa pagtulong. Nagkaisa kami ng mga ICPs ko, yung mga impact creating president, na magtulong-tulong para mapatupad namin ma-meet namin yung 7 areas of focus. Para mas malawak Mas din malawak po. po. Kaya ang team kasi po namin in our time, we are called impact creating president. So ang team namin create lasting impact. Ayun. Opo. Sabi ko nga, pagka nakikita ko yung sama-sama sa pagtulong, parang DCRH din dito kasi sama-sama tayo, Pilipino. No po? Ayun. Okay, una-una muna, ICPL, balikan ko lang, ano ang Rotary Club of Mabini, Manila? Ano ang sakop ninyo dito? Ito bang area ng Mabini, di ba? Diyan kayo na nagsimula? Hindi naman po sa ganun. Si Pipi Mona po ang makapagdetalye because she is the former past president of Mabini. Sige. Pipi Mona. The Rotary Club of Mabini, Manila. It so happen kasi every time na halimbawa magcha-charter ang isang club sa District 3810, you choose one name for the club. It so happened Mabini, Manila ay wala pang nag-occupy ng kanyang name. So as we chartered, we choose the RC Mabini, Manila. Kasi most of the 3810, may Manila area, may Pasay area. Yun nga, kasi malawak. We have 4. Tapos Cavite and Marinduque. So dito kami sa Manila, so we choose a name which is under Manila. We are chartered last 2010, May 25. So we are 16 years na po ngayon. Ayun, older na pala. Yeah. So, Manila area po kami, kaya RC Mabini, Manila. Gaano karami na po ang RC Mabini, Manila? Sa ngayon po, ang aming member na huli ay 20 at nadagdagan po kami ng 10, mga 30 na po kami. Opo. At yan pag nagsasama-sama, no, lalo na pagka may mga programa, sabi nga kahit hindi ka na president ngayon, kayo past president, tuloy-tuloy pa rin. Opo, suporta lang po sa club. Sama-sama pa rin. Sama-sama pa rin. Doon po sa inyong magiging programa na feeding, ilan po yung mga beneficiary nito? 1,500 beneficiaries. Ilang barangay po yan sa Caloocan? Isang barangay lang po, barangay 17 po. Opo, at bakit doon po sa area na yun? Sila po yung sa ngayon, sila po yung mas maraming nangangailangan ng tulong, kaya sila po yung inuna namin actually. Yun po. At doon sa pagsasama-sama ninyo, gaano karaming clubs po from District 3810 po ito? Ano po? Yung mga ICP. Almost nasa 14 clubs ang nakipag-coho sa akin. Dami. Marami po yung mga classmate ko. Paano po yung sistema ng programa? Ibig sabihin lahat po ng mga beneficiary ay pupunta doon po saan po ito? Sa Barangay 17 Port sa Camarin, North Caloocan po. So isang area lang yun? Isang area lang po. May covered court po doon. Magbibigay po kami ng libreng medical check-up, x-ray, feeding program. Halo-halo na po ito? Yes po. Mga bata, mga senior? Yes, bata, senior. At doon po sa lugar na yun, alam ko po, parang flooded area din yata yun. Hindi po. Mataas po siya na lugar. Kasi parang nadadaan ako. Kasi dati taga Malabon ako pag nagpunta. Doon ang way sa area na yun.
Kaya sabi ko, populated area. Di po ba? Yung barangay. Okay. So, dito po sa mga magsasama-sama na ito, actually, yung feeding, ano po ang ano nito, no? Lalo na din sa mga bata. Ano yung impact niya? Kasi itong mga itong lugar na ito ay mga less fortunate. Opo. Of course. Pakainin po natin sila siyempre ng mga masustansyang pagkain na i-serve ng aming grupo. Magbibigay din kami ng mga vitamins and of course mga coloring books and others doon sa mga bata. Di sa matatanda naman po. Mamimigay kami ng mga salamin. Opo. Ganun po. Tapos gamot. Mga gamot nila ay maintenance. Sa mga ganitong programa, ang mga Rotary talaga ay kilala, no po. Lalong-lalo na sa mga ganitong community, ang nakakatuwa lang, ang laking tulong, no, sa community pag kayo na yung nasa baba. Kasi even yung government, hindi naman talaga nila natutugunan yung mga pangangailangan, ano po. Kaya pag bumababa kayo sa community, siguro yung mga tao, syempre, nagpapasalamat sila every now and then. Pero doon sa mga hindi naaabot, lalong-lalo na yung mga lugar na liblib pa, no? Kasi minsan may mga area dito sa Metro Manila, liblib eh. Di po ba? O usually pagka ganun, halimbawa sa inyo po ba pagka may inirefer, nako-consider naman yun, even hindi yun sakop ng inyong ano? Opo. Oo. Ang Rotary Club naman po, hindi naman como sa Mabini, Manila ka Manila lang ang area mostly, mo. No? Kapag may lumapit po sa amin, kagaya po nitong 174, sumulat po kasi sa akin yan. Opo. Lahat po ng request sa amin, ina-address ko po yan. Talagang bine-verify namin. Once we verify, then tsaka kami nagkakasa ng community service, ng outreach program. Opo. Ayun. So, dun sa medical mission, gano'ng karami din po ang inyong target? Same, 1,500? Lahat po yun. They will be, undergo, medical, examination. Opo. Paano, pagka ganito po, paano na-identify yung mga community? Sabi nyo nga, minsan hindi naman ninyo parang, mayroon din kayo mga areas of focus na mga lugar, no? Or mga adapted community. So, pagka meron nag-refer sa inyo, and then kailangan talaga ng tulong dun. So, dun kayo, nako-consider naman, ano po? Yes po, ma'am. Yes po. Kasi kaya ako natatanong yun minsan, may mga lugar kasi talaga hindi nabababa, lalo na dun sa mga area na sa depressed area. Oo, sa depressed areas na madalas sila yung humihingi ng tulong. Yes, Ma'am Mona. It's not only in Metro Manila. Nagpupunta rin po kami ng out of town. Katulad nung nag-reach out po kami sa mga ITAS sa Zambales. Yes, we have partner in Zambales, RC Iba. Nagpupunta din po kami doon. Tapos we are making also the distribution ng like medical mission. Tapos meron kaming mga distribution ng mga bigas, mga sleepers. And then one time RC Iba, nag-help po kami doon ng Operation Bingot, yung Operation Klipalit po with one sergeant from USA with a team of 6 members. So it's not only in Metro Manila, nag-reach out din po kami out of town. Yun po. Ayun, yun yung mga nararating Tama kayo, mga IPs, mga indigenous people na madalas din kasama talaga sa inyong mga beneficiaries sa mga ganitong programa. Okay? So, doon po sa mga nakikinig ngayon dyan sa area ng Caloocan, pwede po sila walk-in or merong mga registration yung mga pupunta po? We all, na po namin sa barangay chairman na kay Engineer Gilbert Rivera. Sila po kasi yung may nakakaalam nung talagang may medical concern and yung dapat pong tulungan. Ayun. Okay. Meron po kayong mga upcoming project na mga susunod at pwede ba nating kwento ngayon ano yung mga focus ulit ninyo? Yes po. Dito sa feeding and medical program ninyo. Yes po. Ang susunod po namin sa September 4, dyan po sa Cubao, same din po. Feeding program and medical assistance din. Sa Davao naman po, may member po kami doon na magkakandak din po kami. Davao City. Same po. At Davao City po. Okay. Davao City po. Layo. Bibigay din kami ng mga yung mga toilet nila, yung CR, and then hand wash. Kasi kasama po yan doon sa 7 areas of focus. Oo. Yung tsaka street
solar light with CCTV. Yun po yung pa-project namin by this coming year or it's either September o October. Naku, mahalagang project yun. Grant po ba ito? Hindi naman. Hindi pa naman ito grant, ano? Hindi pa po. Hindi pa naman international grant. Meron din po kami sa Samar, sa Basay, this coming Basay, sa Basay Samar. Then sa General Santos at sa Cotabato, may mga nagre-request din po sa amin din ng mga kapatid nating Muslim na yung magtatayo kami ng parang eskwelahan ng mga bata doon sa bundok. Wow. We address already that. May nang mga nag-request sa akin, mga kaibigan nating hepe ng pulisya doon. Opo. Na pinag-aaralan natin, pinopondohan para lahat yan, lahat ng humingi ng tulong sa atin, kailangan ma-address natin. Lawak. Metro Manila to Visayas and Mindanao. Yes. Oh, galing. Ang galing. Naku, abangan natin yan. Saglit lang po. Opo. Sige po. Saglit lang po, ha. At meron lamang tayong bibigyang daan. Sandaling-sandali lang. Flash Report. Flash Report! Naku mga kaibigan, meron pong estudyante daw nalaglag mula sa isang kondominium dyan po sa Sampaloc, Manila. Alamin nga natin ang detalye niyan. Ibabalita sa atin ni RH19 Tina Nolasco. Tina. Miss May, patay ang isang 20 anyos na estudyante matapos mahulog mula sa isang condominium unit sa Sampaloc, Maynila ngayong Biyernes ng umaga, August 14. Kinilala ang biktima na si Alexandra Quinol, 20 anyos, residente ng Unit 3821, Tower 2 ng isang condominium sa Barangay 586, Zone 57, Sampaloc, Maynila. Batay sa paunang investigasyon ng Manila Police District, alas 11 ng gabi, August 13, nagkaroon ng inuman ng biktima kasamang ilan nitong kaibigan sa loob ng kanilang condo unit. Alas 5 ng umaga ngayong August 14, huling nakitang buhay ang biktima ng kanyang kaibigan habang ito ay natutulog. Habang 6:56 a.m. ngayong araw, ayon pa sa isang saksi, ay na nakatira sa ibabang palapag ng condo unit. Pagkagising niya ay nakita niya ang biktima na nakaupo sa bahagi ng balcony ng kanyang bintana. Sa loob lamang ng ilang segundo ay bigla na lamang nahulog ang biktima. Mabilis na nakatanggap ng tawag ng Station Tactical Operations Center mula sa isang concerned citizen. Bandang alas 7 ng umaga ngayong araw, agad na nagtungo sa lugar at nadatna ng wala ng buhay na biktima na nakatakip sa kahabaan ng Santol Street malapit sa kanto ng Manga Street. Patuloy ang investigasyon ng Manila Police District Homicide Section sa tunay na sanhi ng pagkamatay ng biktima. Tina. Ito si Miss May. Oo, nag-aaral. Anong palapag nahulog from anong floor? Batay sa ulat ng Manila Police District, Miss May, ay itong Tower 2 ng nasabing condo unit at walang sinabing palapag sa initial na inilabas na police report netong Manila, pero itong Unit 3801, kung di tayo nagkakamali, ay ikatlong palapag ito dahil Unit 3801, itong inilabas na police report ng Manila Police District. Okay, at ano ito, estudyanteng sa college ito, ano? Hindi lang identified pa kung saang kolehiyo. Oo. Sa ngayon, wala pang tinukoy na paaralan itong initial na investigasyon na isinagawa ng MPD. Pero itong ay estudyante at 20 years old. Posible nga ito ay college student na batay sa kanyang edad. Okay, maraming salamat, Tina. Maraming salamat. Back to you, Miss May. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, Tina Nolasco. Naku, nakakalungkot naman. Ayan, nakainom daw po eh. Anyway, mamaya antabayanan po natin yung mga follow-up report. Oras po natin, 34 na minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga. Hello, pride for blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito. At ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas.
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitag. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Pilipinas, sa oras po natin, 41 minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo at kasama pa rin po natin ang Rotary Club of Mabini, Manila. At nandito pa rin po ang kanilang ICP, si Sir Elmer Espinosa. Welcome back, Sir Elmer. Welcome back po. And of course, Ma'am Maria Teresa. Anong nickname mo, Ma'am? Tess? Riza. Ha? Riza. Wow. And of course, Ma'am Mona Lisa. Ma'am Mona, welcome back po. Thank you po. Kanina, nung off-air pa po, napapag-usapan natin yung mga pasyente sa iba't ibang government hospital. Nabanggit ko kina ICP Elmer. Actually, kanina galing din ako ng PGH. Meron kaming tinutulungan po na pasyente na aksidente, nalaglag. Bali yung hips. So, pagka ganito, sa mga government hospital, talaga dami mong pagdadaanan eh. Opo, Sir, dami. Tapos, babalik ka ng ganitong araw because ang haba ng pila. Di ba? May mga schedule. Although, organized naman, talagang meron silang sistema na sinusunod. Kaya lang pag ikaw yung pasyente at wala kang pera, na pambayad ng, sabihin mo na lalagyan ng bakal, bibigyan ka ng quotation na 300 to 400,000. Saan ka kukuha? So, di ba lalapit ka sa mga government hospital, yung mga i-undergo mo ng mga laboratory tests, balik ka ng balik eh. Tapos, until such time, magana yung, di ba, may ganun, kawawa yung mga pasyente. But then, wala ka rin namang magawa because mas marami ding nauna sa'yo na same cases din sa operating table. Di po ba? Sabi ko, yung reality ng buhay natin, napakahirap magkasakit, di ba? Wala namang gusto na nangyayari yung mga ganong sistema na kailangan minsan tutulungan natin yung ating mga kababayan kasi lumalapit dito. Dahil nga hindi nila kinakaya na pupunta sa ospital tapos sasabihin sa iyo, balik ka after 2 months. Oh my gosh. Ang sakit, di ba, Sir Elmer, Mamona? So, kayo, ang mga Rotarian, napakalaki ng puso sa mga ganitong problema. So, meron kang project din, Sir Elmer, nabanggit mo po kanina. Actually po, last July 23, nagkanda kami po dyan ng assistance sa mga bata na cancer patient. Cancer patients, opo. Yeah. Medyo marami rin po yung beneficiary dyan. Nagbigay kami ng, since bata sila, nagbigay kami ng mga coloring books, nagpakain po kami, mga food packs para sa pamilya nila. Oo. Doon makikita mo yung ngiti ng mga bata di ba? Yes, opo. Sa ano po yan, sa Cancer Institute ng Institute po, Philippine General Hospital. Nagawa ko po yan sa tulong din po ng aking mga ka-ICPs, ka-club sa District 3810, mga kaibigan natin na hanggang ngayon,
Sa tingin ko hanggang matapos ang term namin, mas madadagdagan kami, magsasama-sama kami para mas marami kami matulungan. Ayun. Kaya sa mga katulad po ninyo na talagang nagpapasalamat din tayo, no? Dahil merong pong mga nakasuporta dun sa napakaraming mga may sakit. Na po, na hindi kinakaya ng gobyerno, no, yung kanilang mga pangangailangan. Ma'am Tess, kayo po, ano po ang inyo pong role dito sa mga programa at proyekto na ito? As Rotarian na rin po, ano? Kakapasok nilang as Rotarian? Wow, oo. Lapit po kayo sa may Yes, pagka may mga project po siya yan, dinidiscuss po namin dalawa. Siyempre, ako yung number 1 fan niya and honest critic, i-refine muna tapos i-open niya sa club nila. So, ganun po yung sistema namin mag-asawa. Oo, ang galing. Kasi si Ma'am Diwata at si Sir Joey, Rotaract na yung kanilang anak, si Miss Amy. Nakakasama na rin namin sa mga project nitong mga nakaraan, lalo na sa kabataan, yung mga blood donation drive. Isa yun sa programa din po namin dito sa Operation Tulong. So, pag ganun po, meron kayong mga grant, di ba? Mga international grant. Pero syempre, pag grant yun, malalaki yung project. Opo. Kayo ngayon sa Rotary Year mo, ano yung iyong plan for international grant? Siguro po ang ire-request ko yung water station para magkaroon ng malinis na tubig. Sa mga IPs natin. Yun po ang nakikita kong magiging global grant namin tsaka district grant. Yung water tsaka sanitation and hygiene. Oo. Diyan na po pumupunta kayo mga mga Rotarian sa mga IPs. Malalayong probinsya, 'di ba, Mamona, no? At yun ang talagang hindi na natutulungan ng government, Kaya mabuti na lang merong mga katulad ninyo. Di po ba? Merong mga grant na ganyan. O kasi malaking pera 'yan eh. Laking budget ang kakailanganin. Lalo na yung mga eskwelahan, di ba? May mga eskwelahan na walang mga comfort rooms. Yes. Yes, di opo. po ba? Dito lang sa Metro Manila, meron pang ganun eh. Kulang na kulang. Nearby Metro Manila, Rizal, merong mga ganyang projects. Kayo din yun, sa mga Rotary din yun, nakakasama din namin. Di po ba? Anong feeling pagka ganito, no? Doon sa mga gustong maging Rotarian. Siyempre, pagka ganyan, mga inspirational yung stories ninyo eh. Ano yung, paano ba kayo i-invite ba kayo ng mga members? Then, for RC Manila o hindi naman? Actually, hindi naman kami nag-invite. Ang ginagawa po namin, gumagawa kami ng programa yung gusto sa mama. Katulad nito ng pagtulong para pamarisan kami, para ipakita sa lahat, lalo na sa mga tao na nakakaangat din sa buhay, na wag silang matakot na maubusan ng blessing. Kasi the more you give, the more you bless eh. Diba? Sabi nga ni ng uncle ni Spider-Man si Uncle Ben. Si Uncle Ben. Diba? Great power comes great responsibility. Opo. Ang sabi naman ng father ko, great blessings comes with great generosity. Diba? Tama naman. Opo. Kailangan maging magagandang halimbawa tayo sa tingin ko to entice everybody na mabasa tayo ng ulan para dumami tayo. Gayahin tayo. Diba? Tama. Totoo yun. Di ba, Mamona? Kayo, tagal nyo na rin sa Rotary. I would like to share in my time. Ang district grant ko po ay sa may Tibagin, Hagonoy. Tibagin is an island. Pumupunta po kami doon, nagbabangka. Ang baling nagawa namin doon, yung pinasimento namin yung harap ng stage nila. So yun po yung aking district grant. So yung pinakamalayo, kasi nagtanong kami sa mga kamag-anak doon sa Hagonoy kung ano yung kailangan. Tinuro po kami doon sa Tibagin. Nagbabangka po kami doon, pati yung materialis na binibili namin, binabangka po. Tsaka kasama yung mga jetmatic. Kasi lahat doon na may poso. So that's one thing na you cannot make a project within Metro Manila. You reach out others that need you most. Parang ganun yung ginagawa namin. Tama. Kasi marami pa sa labas ng Metro Manila. Ikot ka lang sa Rizal, Cavite, Batangas, yung mga nearby ba? Na makikita mo talaga parang ang layo pa sa Kabiasnan. Di po ba? Meron nga wala pang kuryente. No? So anyway, napakaganda pong inspirasyon kayo
lalong-lalo na sabi mo nga ICP Elmer, dumami kayo pag nababasa. Maganda yun. At least maraming nahahawa ng ng generosity. 'Di ba? Kasi great blessings 'yun. Totoo naman, 'di po ba? Okay. So yung upcoming ninyo, yung this coming Sunday, hindi naman para mag-invite pero syempre samantalahin ng mga nandun sa barangay. Opo. Yung programa. Opo. Oo, kasi marami yun, 1,500. Nakaayos na po siguro kasi yung barangay chairman naman ang nag-request. Samantalahin na nila. Opo, samantalahin. Be there. Kasi yun po lahat ay libreng Opo. Oo, libreng serbisyo. Libre po. Ayan. Yes, Mamona. Yan po. Sige po, pindot po. Yan. Yeah, it means to say, yun pong coming Sunday naming project. Considering ito po ay sama-sama mga po ng mga kasamahan ni Sir Elmer sa ICP. Opo. Nagko-contribute po ang lahat para po ang project ay maging successful. So may kanya-kanya po silang sadyang pwedeng dalahin at may sadya po din silang pwedeng i-contribute para sa project na to. Opo. So hindi po nag-iisa kundi nagsasama-sama po. Ayun, kaya sama-sama. Lagi mo ilalagay yun, Sir Elmer, ha? Sama-sama sa pagtulong. Oo, kasi yun ang oo. Yun po yung At saka yun ang nakakapag-encourage sa lahat na kahit maliit na bagay, pag nagsama-sama, lumalaki. Di po ba? Opo, opo. Ayan, okay. So, see you sa mga susunod na programa po ninyo. Di ba? Ma'am Riza? Yes po. Maraming salamat po. Nakakatuwa naman. Ma'am Mona, thank you so much. Yeah, maraming salamat din po sa paanyaya at ako po ay first time lang nang lumabas sa ganito. Pero sa labas po hindi naman ako shy type pero dito shy type po ako. Hindi ka naman shy, ma'am. Ang galing nga po eh. Okay, anyways, see you po sa Sunday na po at magsama-sama tayo. Maraming salamat. Ayan mga kaibigan na ating pong mga panauhin ngayong hapon. Of course, ang Impact Creating President ICP Elmer Espinosa and of course Ma'am Teresa. Bakit Ma'am Riza? Po. Teresa, para maiba naman daw. Sabi ko, totoo ba Riza? Teresa, inakita ko name mo kanina. Thank you so much and of course Ma'am Mona Lisa Argan. Thank you. Babalik po tayo sandali lamang. Ha? Oras po natin, ang bilis ng oras. Naku, 9 na minuto na lang, 4:00 na ng hapon. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Paglilingkod sa pag-alalay kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, 53 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Bigyang daan muna natin yung mga mahalagang report. Unahin muna natin, mag-public service pa rin po tayo dahil patuloy daw po yung pag-ulan sa ilang bahagi po ng Metro Manila, kabilang po ang Malabon at Valenzuela. Ano po, ay alamin natin dahil yung baha, sinabayan pa po ng sunog. Naku, alamin nga natin mula sa ating Team Operation Tulong ka Federico Manalili ka Feds.
Ka Federico, go ahead. Yes, Miss May, maulang hapon ulit. Ito na naman, bumuhos na naman yung may kalakasang buhos ng ulan dito sa area ng Kamanaba. At ito nga, sinabayan pa talaga ng high tide. Buti na lang kasama ng May. At patuloy ang sinatagawa ng mga tiklaging ng mga taga-DPWH, particular taga-Magdamagan silang gumagawa dito sa area ng MH Del Pilar. Dahil ang baha kanina kasamang May, ang napakataas. Hindi naging possible to para sa mga light vehicle. At ngayon, medyo pwede na madaanan nga itong kahabaan ng MH Del Pilar. Hanggang ba doon kila papunta sa Gobernador Pascual din, kasama natin kila Leti, yung maabot hanggang Pastuhod. At ganoon din sa MH Del Pilar din ng Tugatog. Napakataas din. At ngayon, nagbigay din ng yung taga Valenzuela as of 3:20 a.m. ngayon, ay 3 p.m. at alas 3:20 ngayong hapon, pwede nang possible na yung mga ibang area sa Valenzuela, pwede na yung mga maliliit na sasakyan. Katulad kanina, napakataas yan ngayon, lumaabot na lamang ito sa area ng Venteriales, yung papuntang Dalandanan din to, Dalandanan papuntang Venteriales, 10 inches na lamang to, ang taas nito, at ganun din sa may ilang-ilang. At ganun din sa may G. Lazaro, Dalandanan, nag-subside na yung tubig na, pero mga bukong-bukong na lamang ang taas ng baha dyan. Ganon din sa may kahabaan ng MacArthur Highway, sa may San Fernando Street, Corner Antonio, sa may Malanday, hanggang 8 inches na lang to. At maabot na rin din ito sa may Bartolome, at Bartolome 3 Street, Malanday pa rin, umaabot pa rin ito hanggang ngayon sa 4 to 6 inches. At ganon din sa may area ng Elsewhere Street, sa may Malanday pa rin, ay umaabot pa rin sa 3 to 5 inches kasamang May. At mga matataas pa rin itong area ng Santos Pasolo. So may Pasolo, lugar ng Barangay Pasolo, umaabot ng 8 to 10 inches pa rin yan. At ganun din itong kahabaan ng Lingunan Bridge. Sa may Lingunan, may paakyat to. Galing ka ng Ventrialis din, paakyat ka ng papuntang, galing ka ng MacArthur, ito maabot ng 10 to 12 inches pa rin yan. At ganun din ang mga area ng Palasan, Maligaya Street ay 3 to 4 inches pa rin yan, Miss May. At ngayon, kasagsagan nga ng buhos ng ulan, isang buang, malapit dito, Mas May. Kaya napauwi tayo dahil isang sunog ang naganap dito. Ilang bahay lang ang layo mula dito sa bahay namin. Dito sa may area to ng San Lazaro Street, San Vicente Village, may Silo, Malabon, kung saan nag-start nga itong sunog, ganap na alas 12:17 ng tanghali, at tuluyan itong napula, ganap na 1:41 ngayong hapon. Dahil yan, kasamang may sa pagtutulungan nga ng mga residente ng mga taga-Rainier Street at nakatira din sa San Vicente Village. At bago ito lumaki yung apoy, nagtulong-tulungan at nakatulong dito yung malalim na baha. Malalim na baha doon sa area, halos sa tuhod yung lalim ng baha dyan. Nakatulong yung tubig baha dyan sa pag-apula ng apoy. Dahil lang bago lumaki, nagtulong-tulong na yung mga tao. Lahat ng pumunta ng mga tao doon sa lugar, may mga dala ng mga timba at nagtulong-tulong apulain. Nakasarado kasi itong gate neto kasamang May, at ito ang katabi netong bahay na itong nasunog na ginawang garahe at bodega, at pag-aari ito ng barangay captain na si Robert Ambet Bautista ng Barangay Tinejeros, at kung saan nga sinasabing ito yung ginawang garahe muna. At yung kaanuhan to, ang gandaan din nga sa pagtutulungan, hindi na nadamay yung katabing bahay pa dahil pawang mga light material yung nasa gilid at ganoon din sa likod niya, at naging dahilan sa pagtutulungan nga. At sa ngayon ay patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ang Bureau of Fire Protection ng Malabon kung magkanong pinsala, at kagandahan nito, wala naman na saktan sa nangyaring sunog dahil nung nangyari walang tao doon sa natutupok na bahay na pawang dalawang palapag, at talagang konkreto naman siya at sarado yung gate, Miss May. Magbabalik na lang tayo sa mga karagdagan nito kung ano yung mga nasa loob nito, dahil sinasabi may sasakyan nito na natutupok daw sa loob. Kaya alamin natin sa investigador ng Bureau of Fire Protection. Ngayon, ingat pa rin sa ating mga motorista dahil napakadelikadong bumaybay ka sa MacArthur Highway at ibang lugar din dito sa MH Del Pilar. Talagang malalaking lubak ng kalsada ang mararanasan mo nga. Hindi mo makikita yan, Miss May, dahil nga sa lubog nga ng tubig
yung mga lubak na karsada. Ingat na lang sa mga lalo na sa mga nagmumotor. Federico Manalili para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you ka, Federico Manalili. Samantala, ihabol natin ang report. Ang DOLE po, kinondena yung inilabas na preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 laban po sa, naku, ito na naman yung 85 pesos no, na ating wage hike sana sa National Capital Region. RH19 na Nolasco, Tina. Ms. May, kinundenahan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang inilabas na preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 na muling pumigil sa 85 pesos wage hike sa National Capital Region. Sa inilabas na pahayag ni DOLE Secretary Francis Tolentino, hindi lamang pumipigil sa dagdag sahod, inaalisaan niya nito ang pagkain sa hapag ng mahigit 1 milyong manggagawa sa Metro Manila at kanilang mga pamilya. Ipinagkait din umano ng nasabing desisyon sa mga manggagawa ang kaginhawaan, kanilang pinaghirapan at kailangan pagitiyak ng kalihim, gagamitin ng lahat ng legal na paraan upang labanan at maipawalang bisa ang nasabing desisyon at ipagtatanggol ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa. Tiniyak din ni Tolentino na hindi pababayaan ng kagawaran ang mga manggagawa at lalabanan hanggang masolusyonan ito at matanggap ng mga obrero ang nararapat para sa kanila. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Sa pamagitan po ng balitang yan, pansamantala po tayo magpapaalam. Sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH News Center at DZRH Operation Tulong, maraming salamat, Isa Gabriel. Muli, ako po si May Binauan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lacaideo Macalm at Ms. Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha